Laan sa panloob na pulisya para depensahin ang teritorya laban sa panlabas na bansa tulad ng mga Mongol. Paraan ng pananakop at pamumuno ng mga Mughal sa India. Si Akbar the Great ay nakilala sa matalino at mapagparayang pamumuno, partikular sa pamamagitan ng patakarang pakikipagsundo sa mga Rajput gamit ang matrimonial alliance, pagpapakasal ng mga prinsesang Hindu sa mga pinunong Muslim bilang tanda ng pagkakaisa. Sa pamamagitan nito, naging kasapi ang mga pamilya ng Rajput sa korte ni Akbar at napahupa ang tensyon sa pagitan ng Muslim at Hindu. Pinagtuunan din niya ng pansin ang paglilinlang ng matatag at makataong pamahalaan. Hinati niya ang imperyo sa 15 subas, pinamamahalaan ng mga masabdar o militar na gobernador at pinamahanggian ng lupa upang makuha ang kanilang katapatan. Hindi pinahintulutan na manahin ng kanilang mga anak ang lupain upang maiwasan ang paglaganap ng kapangyarihan ng aristokrasya. Bagaman mapagparaya, nanindigan si Akbar sa kahalagaan ng malakas na hukbo at pinamuunan ang mga pananakop upang mapag-isa ang imperyo. Sa paglawak ng imperyo, tinanggap niya ang mga impluwensyang palabas at ginamit ang wikang Urdu sa hukbo. Ipinagbawal din niya ang pagbubuwis sa ilang grupo upang masiguro ang katarungan at kaayusan. Pamumuno ng mga Mughal. Sa pamumuno ni Akbar, sinuportahan ang relihiyon at kultura ng Hindu, nagpatay ng paaralan, pinalakas ang sining at panitikan, kabilang ang muling pagsasadula ng Ramayana. Bilang Ramcharitmanas, ang imperyo ay narating ang rurok ng tagumpay. Humali din si Jahangir na nagpalawak ng imperyo at sining. At si Shah Jahan naman ay nakilala sa pagtayo ng Taj Mahal. Nagsimulang bumagsak ang imperyo sa panahon ni Aurangzeb dahil sa pagpataw ng buwis sa Hindi-Muslim at pagbaliktad ng patakarang pagpaparaya na nagdulot ng rebelyon sa Hindu at Sikh. Ito ay nagbigay daan sa paglakas ng mga Marathas at unting-unting nagpahina ng imperyo noong ika-18 na siglo. Edict of Sokoku. Sa panahon ng Edo 1603-1868, pinamumunuan ni Shogun Tokugawa Ieyasu ang Tokugawa Shogunate sa Japan na nagpatupad ng feudal na sistema at mahigit na kaayusan sa lipunan. Hinati ang mga lupain sa mga aristokratang daimyo na pinaglilingkuran ng mga magbubukid at protektado ng samurai. Upang mapanatili ang kapayapaan, ipinatupad ang alternate attendance policy kung saan ang mga daimyo ay kailangang mamuhay sa kabisera at iwan ang pamilya bilang garansya laban sa pag-aalsa. Pinatupad rin ang sokokus o isolationism na tumagal ng halos 2 siglo. Layunin nito na panatilihin ang dalisay na relihiyon at kulturang Hapones at kontrolin ang pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan. Mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipagkalakalan at pagpasok ng mga Espanyol, British at Portuguese, pati na ang mga paglabas ng mga Hapones sa bansa ng walang pahintulot. Sa ilalim ng Sokoku, siniguro ng shogun ang kapayapaan, kontrol sa impluwensyang dayuhan at proteksyon laban sa sakit tulad ng bulutong. Mga samurai at epekto ng Sakoku.
Noong panahon ng Edo, pinangalanan ng mga samurai ng pamilyang Shimazu ang seguridad ng kanilang teritoryo at nagmonitor sa kalakalan sa Taketomi, lalo na sa mga dayuhan. Ang rebelyong Shimibara ang pinakamalaking kaguluhang sibil sa Japan na nagresulta sa parusang kamatayan para kay Shibata Katsui at mga kasamahan. Ang sakuko ay hinubog ang kulturang Hapones, pinanatili ang tradisyon sa loob ng 200 taon at iniwasan ang impluwensyang Kanlurani. Gayunpaman, sa pagtatapos ng sakuko noong 1853, nahuli na ang Japan sa pag-unlad ng teknolohiya kumpara sa ibang bansa. Edict of Sakoku at limitadong pagkikipag-ugnayan. Sa ilalim ng Sakoku, ipinagbawal ang kalakalan sa karamihan ng dayuhan at itinakda lamang ang ilang limitadong daungan, tulad ng Nagasaki, para sa pagkikipagkalakalan sa Dutch at Chinese. Ang mga Hapones na nakikipag-ugnayan sa dayuhan ay mahigpit na pinamamatyagan. Ipinagbawal din ang mga misyonarong Kristiyano at tinugis ang mga Kristiyanong Hapones upang maprotektahan ang otoridad ng shogun, maiwasan ang pampolitikal at panlipunang kaguluhan, at mapanatili ang tradisyonal na estruktura ng lipunan. Layunin ng Edict of Sakoku, mapanatili ang kultura at politikal na pagkakilanlan ng Japan, bawasan ang banta mula sa makapangyarihang bansa, at panatilihin ang panloob na katatagan sa pamamagitan ng isolationism. Ang ideya ng mga Ronin o masterless samurai ay nagbigay daan sa rebelyong Shimbara 1637 nang si Shibata Katsui at mga Kristiyanong rebelde ay nag-alsa laban sa batas.